Ngayon, kakatapos lang natin maglinis ng sala. Nag-ating plastic ang ating garbage plastic. Nag-vacuum na tayo, nag-brush tayo ng mga carpet at yung mga sopa. So, it's time for us to take a rest, Rhea. Then, after eat and sleep. Oh my God, today is so many things to do. Magandang araw! Ako nga pala si Jasmine, ang kadama ng Saudi Arabia, Middle East. Ngayong araw nga na ito ay nasumpungan ko na naman maglinis ng refrigerator kasi nakita ko na madudumi na ang ating refrigerator at yung mga bote-bote ay kailangan na rin linis-linisin paminsan-minsan kasi nga hindi naman natin masasabing araw-araw pwede mo linisin at hindi mo rin masasabing na lingguhan pwede mo linisin kung kailan ka lang sipakin, char. Sa totoo lang, like kung nililinis dyan, hindi lang yun nakikita kasi hindi naman kailangan lagi kong videohan kasi nahihiya rin ako sa inyo. Baka sabihin nyo, paulit-ulit na lang yung ginagawa ko, nakakaumay ba? Pag ako nga pala naglilinis ng refrigerator dito sa amo ko ay hindi ko sinasabay-sabay lahat. Inuunti-unti ko siya hanggang sa matapos ko yung buong refrigerator kasi maliit yung space namin at hindi ko alam kung saan ko sila paglalagay. Kaya kailangan pagtanggal mo, ikakabit mo, tapos ibabalik mo ulit na naman, tapos tatanggalin mo yung panibago, tapos ibabalik mo ulit naman, tapos tatanggalin mo na iba, tapos ibabalik mo ulit ang laman. Ganun ang sistema ko. Hugas, linis, punas, balik. Linis, punas, hugas, balik. Nagets nyo ba? At pag naglilinis din ako ng kusina, hindi ko sinasabay ang refrigerator. Kasi kung maliit ang space ko dito, hindi malaki. Kaya kailangan, pag naglinis ako ngayong linggo ng buong kusina, kasama ng ceiling fan, bintana, cabinet, sahig, ay isang beses lang yun sa isang araw. Tapos, lilipas naman ang ibang araw kasi hindi pwedeng pare-pareho at sabay-sabayin ko araw-arawin ko ang paglinis kasi nga may mga bata rito na kailangan kong bantayan pagtulog ang kanilang mama. Kaya kailangan mag-isip ka ng tamang paraan at ikaw mismo mag-i-schedule sa sarili mo para at least hindi maapektuhan ang iba mong trabaho. Gets nyo, di ba? Oh, napaulit-ulit ka naman eh. Kaya ako lang talaga naisipang maglinis ng refrigerator ngayon kasi walang tao at tulog ang mga tao, nagpapahinga sila. Pag ganyan alam kong pwede ako maglinis ng refrigerator, walang aabala sa akin, walang magbubukas-sara ng refrigerator, walang tatawag, walang magpapaluto, ay naglilinis ako kahit papano at paunti-unti. Kasi alam kong walang mang-aabala at hindi rin ako maiinis kasi hindi sila nandyan, wala sila, tulog silang lahat. Hirap naman talagang maglinis pag alam mo may tatawag sa'yo, mag-uutos sa'yo, magpapaluto sa'yo, magpapapalit sa'yo ng diaper, di ba? Kaya mas maganda kung maglilinis ka ng bahay, maglilinis ka ng refrigerator, ay walang mang-aabala sa'yo. Actually, natuwa nga ako na natulog silang lahat ngayon kasi pag gabi gising sila, pag umaga tulog sila, o di ba? Baliktad nga ang buhay dito, maglubyani. Kung minsan nga natutuwa ako sa mga testimonial ng ating mga kapwa-kadama rito sa Saudi Arabia. Kasi minsan may kwento na mula first floor hanggang third floor, o di ba? First floor ang kusina. Sa third floor ang plantsahan, labahan ng damit. Tapos minsan nasa first floor ang amo, tatawagin ka kasi kailangan niya ng uutusan sa kusina. O di ba matatawa ka? Habang nagka-plancha ka, tatawagin ka. Mula third floor hanggang first floor, tatakbuhin mo kasi magmamadali ka, lalo kung sigaw na sigaw ang amo mo. Maglubyani! Ito naman, base sa experience ko, since 7 years na ako nagka-Saudi at 1 year sa Singapore. Ang pagkakaiba ng Singapore at Saudi, meron sa Singapore malalaking bahay, pero pag malaki ang bahay, dalawa ang katulong. Ibang tagaluto, ibang tagalinis, at ibang taga-asikaso sa mga bata. Yung naging amo ko doon ay apartment style lang. Parang typical na buhay pero napakaganda kasi napakasimple lang niya pero masaya. Yung mga naging amo ko naman dito sa Saudi Arabia, meron naman din malaking bahay. Yung unang amo ko, 3 palapag yun. Pero hindi ako nagluluto. Kadalasan doon pag may bisita, catering kami kasi nga mayaman sila. Social yan eh. Yung isa naman, malaki nga yung bahay pero isang floor lang ginagamit namin kasi nga isa lang na siya sa bahay. Kaya kailangan lang niya mag-aalaga sa kanya. Kaya lang, natigok na maaga kaya yun din, 2 years and 7 months na ako sa kanya. Wala na akong magagawa kundi umuwi, diba? Ano ako mag-i-stay sa bahay niya? Eh, malay ko kung may zombie ron o may multo. O diba? Katakot!
Dito sa amo kong to, hindi ko alam kung tatagal ako. Pero malapit na matapos ang kontrata ko. Awa naman ng Diyos, nakaka-survive naman ako kasi kinakaya ko naman. Kasi masipag naman tayo, hindi naman tayo tamad, di ba? Alam mo naman pag Pilipino, masipag. Kaya lang, depende rin sa amo kung tupakin. Sa totoo lang, tayong mga Pilipino, tatagal tayo sa mga amo kung talaga mabait. At kung meron ka namang peace of mind, di ba? Yun namang hinahanap natin mga kadamay. Kung baga, tayo yung naghahanap ng pamilya natin Itong amo dito. ko. Kasi yung punda ng unan sa upuan sa sala, isasala ko sa labahan. Para bukas ibabalik ko. Lalabahan ko muna siya ngayon, tapos ibabalik ko bukas ng umaga. Maugol siya pag uwi niya wala ng kutsyon ang kanyang upuan. Sakto nga ang dating ng mga amo ko at alaga ko at tatapos na rin ang maglaba ng kanilang mga punda sa upuan at naisampay ko na rin siya. Kaya ayun, nagulat siya kung anong dinatnan niya, o di ba? Hindi ako nagkamali. O, paano ba yan? Diyan na kayo, dito na ako. Don't forget to follow, like, share, and comment. Thank you for watching.